Di ba? Yung mga nanay natin, yung mga mami natin, mama natin, kapag ka naaapi tayo, di ba, sila yung unang tumatayo para sa atin. Pinagtatanggol din tayo kasi mas kilala nila tayo. Kaya kahit ano man ang sabihin ng ibang tao, hindi niyan basta-basta mababago ang pagtingin sa atin ng ating ina. Ang tingin na ng mundo sa iyo, pangit ka, pogi ka pa rin at maganda sa paningin ng ating mga ina. Tama o mali? Kasi mas kilala nila tayo. Ang tanong ko sa inyo, kapag ang mga ina na natin ang inaargabyado ng iba, pinagtatanggol niyo ba din ba sila? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naranasan nyo na hubang tumakbo o maglakad ng malayo? Kapag ka naglakad ka ng mag-isa, pag malayo, parang nakakainip. Pero pag may kasama kang naglalakad, para bang madali lang. Hindi mo namamalayan yung oras, hindi mo namamalayan yung distansya, sapagkat mas nagiging magaan ang anumang gawain kapag meron tayong kasama. Tama o mali? Kaya ang Panginoong Jesucristo, ipinangako ang makakasama natin pagkatapos na siya'y umakyat sa langit. Ito'y ang Espiritu Santo na isusugo niya sa araw ng Pentecostes, kaugnay ng pagsusugo niya sa kanyang mga alagad sa susunod na linggo sa kanyang pag-akyat sa langit. Sa pag-akyat sa langit ng Panginoon, hindi na siya makikita ng kanyang mga alagad. Pero hindi sila makakaramdam ng pangungulila sapagkat ang Espiritu Santo na ibibigay niya sa kanyang mga alagad ang palaging magpapaalala na hindi sila nag-iisa. At ang Espiritu Santong ito ang magpapadama sa kanila ng presensya ng Diyos na tutulong sa kanilang gawin ang mga bagay na parang napaka-imposibleng gawin sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kapag ang tao'y ginawang instrumento, mas nararamdaman ng mundo yung kapangyarihan ng Diyos. At yan yung narinig natin sa unang pagbasa ngayon. Si Felipe na pumunta sa mga taga-Samaria, nagawa niya ang hindi nagagawang pangkaraniwan ng tao. Nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Ano itong dalawang bagay na ginagawa niya? Hindi ba't ito rin ang ginawa ni Jesus nung siya'y nandito sa mundo? Nang sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, "Ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo." Ang ibig sabihin ni Jesus, tayo ang magpapatuloy ng lahat ng ginawa niya sa lupa. Sa kanyang pag-akyat sa langit, ipagpapatuloy natin kung ano yung mga naiwan niyang gawain. Tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit,
at pagpapalaya sa mga demonyo. Kung ang Espiritu Santo ay tinanggap natin ng binyag, ibig sabihin, yung ginawa ni Felipe, kung tutuusin, ay magagawa din ng bawat Kristiyano. Naniniwala ba kayo na pwede rin kayong magpagaling sa may sakit at magpalayas ng demonyo? Naniniwala ba kayo? Abay, dapat lang na maniwala tayo. Tanong nyo sa akin, paano? Sino dito yung mga anak na buhay pa ang magulang, taas ang kamay? Alam ninyo, pag binawasan ninyo ang tigas ng ulo ninyo, mawawalang sakit ng ulo ng magulang ninyo. O tignan nyo, makakapagpagaling kayo ng sakit. Hindi ba? Puwera biro, kung meron kayong kakilala, kaibigan o kamag-anak na may sakit, dalawin ninyo. Ipagdasal ninyo. At yung mismong pagdalaw ninyo at pakikipag-usap sa Kanya, hindi man ito mapawi yung lahat ng karamdaman ng Kanyang katawan, magdudulot kayo ng kagalingan sa Kanyang kalooban. Emotional healing is still healing. Kaya kahit hindi man completely gumaling yung sakit, gumagaan ang pagdadala ng karamdaman, lalo na't sinasamahan natin yung mga nakakaranas nito. Amen po ba yun? O, yung mga nakakaranas ng depression, ng anxiety, alam nyo bang kapag nakikinig kayo sa kanila, kahit papaano'y gumagaan yung kanilang pinagdaraanan, napapawi ang kanilang mga takot, at kahit papaano'y lumuluwag ang kalooban, di nagdudulot kayo ng kagalingan sa kanila. Gayon din po sa mga matatandang alaga natin. Kapag tayo ay nandoon sa kanilang tabi at nakikinig sa kanila, ipinaparamdam ang ating malasakit at pag-aalaga, hindi man mabigyan ng lakas ang kanilang katawan, nagkakaroon ng kalakas ang kanilang kalooban. Emotional healing is still healing. Kaya po, tayo may kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit sa tulong ng Espiritu Santo sa mga maliliit nating pamamaraan. Naalala ko nga po kaming magkakapatid, kapag nagkakasakit kami, imbis na uminom ng gamot kaagad, ang una naming nilalapitan ay ang aming ina, ang aming mami. Sapagkat yung mami ko, kapag nagkakasakit kami, for some reasons, kuminsan kahit hindi kami uminom ng gamot, basta kami hilutin lamang niya ng langis, o kaya naman punasan kami, o kaya naman ay yakapin kami, para bang gumagaling na kami. Naranasan nyo na rin ba yon mula sa inyong mga ina? Hindi nyo man nararamdaman nung mga bata kayo, mga bata tayo, kahit yung gatas na nagmumula sa kanya, yun ay nagbibigay buhay sa atin. Wala daw katumbas na ibang gamot, yung gatas ng isang ina. Yun ang natural antibiotic para sa isang bata na lumalaki. Kaya sa lahat ng inang naririto, salamat at pinagaling ninyo kami. Salamat at binigyan nyo kami ng magandang kalusugan. Palakpakan po natin ang mga nanay na naririto. You are God's healer in every home. Kayo ang ginagamit ng Diyos sa bawat tahanan para iparamdam ang kanyang kapangyarihang nagpapagaling. Amen po ba yon? Happy Mother's Day po. Pagpapalayas ng mga demonyo, naniniwala din ba kayo na kahit hindi kayo exorcist, pwede rin kayo magpalayas ng demonyo? Naniniwala po kayo? Oo naman, kasi nasa inyong Espiritu Santo. Kala kasi natin, yung masamang espiritu, nararamdaman lang yan kapag may sinasaniban na o kapag umuuga na yung mga gamit sa bahay at namamatay yung ilaw ng kusa na walang pumipindot. Hindi po ganyan ang unang atake ng demonyo. Alam niyo kung ano ang unang atake ng demonyo? Yung tuksuhin kayong magkasala. Galitin kayo. I-trigger kayo naman chismis ng ibang tao. Magtanim kayo ng galit. Maging maramot. Mangupit. Mandaya. Kapag tinutukso kayo ng demonyo na gawin ng isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, sa ganyan gumagalaw ang masamang espiritu. Kaya kung gusto ninyo magpalayas ng masamang espiritu, napakasimple.
Umiwas kayo sa tukso at tanggihan ang kasalanan. Umiwas sa tukso, tanggihan ang kasalanan. Pakiulit. Kapag ginawa nyo yan, kakaripas ng takbo ang demonyo, napalayas na ninyo siya. Kaya nga, isa sa mga kaloob ng Espiritu sa atin ay ang biyaya ng pagtitimpi. Binigay din sa atin ng Panginoon ang kakayanan na isipin ang tama at mali at pumili ng malaya ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa tukso ng demonyo. Huwag ninyong hantayin lumayo ang tukso dahil hindi yan lalayo sa inyo. Sino ang lalayo sa tukso? Sino ang tatanggi sa kasalanan? Tayo. At kapag ginawa natin yan, napapalayas natin ang masamang espiritu. Amen ba yan? Kaya kaya natin, pwede natin gawin. At sa ikalawang pagbasa ay pinapaalala sa atin na tayo din bilang mga Kristiyano ay dapat nagtatanggol sa ating pananampalataya. Kaloob ng Espiritu Santo ay karunungan para maintindihan natin yung ating pananampalataya para kapag may umuusig dito, maipagtatanggol natin ito. Di ba? Yung mga nanay natin, yung mga mami natin, mama natin, kapag ka naaapi tayo, di ba? Sila yung unang tumatayo para sa atin. Pinagtatanggol din tayo kasi mas kilala nila tayo. Kaya kahit ano man ang sabihin ng ibang tao, hindi niyan basta-basta mababago ang pagtingin sa atin ng ating ina. Ang tingin na ng mundo sa iyo ay pangit ka, pogi ka pa rin at maganda sa paningin ng ating mga ina. Tama o mali? Kasi mas kilala nila tayo. Ang tanong ko sa inyo, kapag ang mga ina na natin ang inaargabyado ng iba, pinagtatanggol nyo ba din ba sila? Pinagtatanggol nyo rin ba yung mga nanay ninyo kapag sila ay nilalait ng ibang tao? Papayag ba kayo na nilalait-lait sila at pinipintasan? Hindi. Kasi mas kilala ninyo sila, kaya ipinagtatanggol ninyo sila. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang simbahan para sa atin ay isa ding ina. Kaya nga ang tawag natin dito sa Ingles, the Holy Mother Church. Pakiulit nga po. Sapagkat ang simbahan ang kumukup-kup sa atin. Mula nung tayo'y isilang sa tubig ng binyag, hanggang sa kayo'y mamatay, tayo'y mamatay, ito din ang huling hahantungan natin. Ito rin ang maghahatid sa atin patungo sa Panginoon. Ang ina nating simbahan ay kinukup-kup tayo. Ang tanong, pinangangalagaan ba natin siya? Sa pamamagitan ng ating pagtatanggol sa ating pananampalataya at sa pamamagitan ng pangangalaga sa reputasyon nito bilang kanyang mga anak. Kapag kasi tayo ay nagkakasala o gumagawa ng iskandalo ng lipunan, ipinapahiya natin ang ating inang simbahan. Sa mga pagkakataong tinatanong tayo ng ibang relihiyon tungkol sa ating pananampalataya at wala tayong isinasagot, ipinapahiya natin ang ating inang simbahan. At kapag hinahayaan lang nating lapastanganin ng iba ang ating pananampalataya, para na rin nating tinatalikuran ang ating inang simbahan. Kaya paalala ko sa inyo, binigyan tayo ng Espiritu Santo ng pangunawa, ng karunungan at ng lakas ng loob para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya sana gamitin natin ang mga kaloob ng Espiritu Santong ito. Sana kapag may pagkakataon na tayo mag-aral ng salita ng Diyos, kapag may mga Bible study, umattend man lang tayo. Sana kapag kayo nagso-social media, huwag lang ninyong inaabangan yung mga latest chismis sa showbiz. O kaya naman, ay maaliw lang sa mga meme na nakikita ninyo, mga aso't pusa na nagpapakyut. Sana kung may oras kayo sa mga bagay na nakalilibang, sana'y maglaan din naman kayo ng oras sa mga bagay na nakapagpapalalim ng pananampalataya. Amen ba yun? Kapag inaapi na ang ating inang simbahan, tayong kanyang mga anak ang dapat magtanggol sa kanya. Sapagkat ito rin ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Tayong pinagkalooban ng Espiritu Santo ang siyang dapat magtanggol sa simbahang ating kinabibilangan. Ngayong araw ng mga ina, ipagkatiwala natin sa mahal na Birheng Maria na siyang ating ina, na sinabi rin ng ating Panginoong Hesus, "Anak, narito ang iyong ina. Ginang, narito ang iyong anak."
Pinagkatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina at ipinagkatiwala din sa atin si Maria upang maging ating ina. Kaya ngayong buwan ng Mayo na nakalaan para sa mahal na Birhen de las Flores, gayon din sa mahal na Birhen ng Fatima, pagkatiwala natin ang ating mga nanay sa mahal na Birhen. Ipagkatiwala din natin sa kanyang ating inang simbahan. Nawa tayong lahat ay lumago sa kabanalan upang katulad ng mahal na Birheng Maria, makapagdulot tayo ng kagalingan sa bawat taong nakakasalamuhan natin. Mapalayas natin ang masamang espiritu sa pamamagitan ng pagtanggi natin sa tukso ng kasalanan at maipagtanggol natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating malalim na pagkaunawa dito at sa pagsaksi natin sa ating pananampalataya. Amen. Sa inyong lahat, lalo na sa mga ina na naririto, muli, maligayang araw ng mga ina. Happy Mother's Day po sa inyo. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.